Hi mga kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at pagpasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. At magpuri tayo sa kanya dahil alam natin na napakabuti ng Panginoon. Ngayon mga kaibigan ay nasa ikalawang araw na tayo sa buwan ng Hunyo at ipinagdiriwang natin ang solemnidad ng banal na katawan at dugo ni Kristo o mas kilala sa tawag natin na linggo ng Corpus Christi. Alam natin na ang Panginoon ay dahil sa kanyang pagmamahal sa atin ay nag-iwan siya ng mga gawain na magpapaalaala sa kanyang kabutihan at sa kanyang kagandahang loob. Pagnilayan natin ng mabuti kung ano ang mensahe ng ating Ebanghelyo sa araw na ito sa linggo ng Corpus Christi. Sa linggong ito, ang ating Ebanghelyo ay babahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 14, versikulo 12, 16, 22 hanggang 26. Dito isinalaysay yung mga pangyayari sa buhay ni Jesus na kung saan ay tinipon niya ang kanyang mga alagad at kumain sila ng huling hapunan. Dito ay ginawa ni Jesus, kinuha niya yung tinapay, pinaghati-hati niya yon, ibinigay sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kumain kayo. Ito ang aking katawan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ganun din ang ginawa niya sa kanyang dugo. At napaka ganda ng mensahe sa ginawa ni Jesus. Iniwan niya ang kanyang katawan bilang pagkain at ang dugo bilang inumin upang maghugas at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya magpasalamat tayo at maging marangal, magkaroon ng karangalan sa ating pagiging Kristiyano Katoliko na mayroon tayong pagsasagawa ng pagpaalaala sa atin ng pagmamahal ng Panginoon. Kung titingnan natin ng mabuti, may mga inutos si Jesus, ang ating Panginoon, na kailangang gawin natin. Halimbawa, sabi niya, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Love one another as I love you. Yan ay utos. Pangalawa, sabi niya, kung magdasal kayo ng ganito. Kaya tinuruan din tayo magdasal. Pangatlo, itong nangyari sa huling hapunan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Do this in memory of me. Kaya, mga kapatid, kung pagnilayan natin ng mabuti yung mga pangyayari sa banal na hapunan, na ipinagdiriwang natin bawat pagdiriwang ng banal na misa, ay itong pangyayaring ito ay nagpapakita ng malalim na pagmamahal ng Panginoon sa ating lahat. Ang malalim na pagpapahalaga niya sa ugnayan natin sa Kanya. Kaya siguro mas maganda tanungin din natin ang ating sarili. Makabuluhan ba sa atin ang ating participation sa banal na Eucharistia? Pinapahalagahan ba natin ito? Ano ang ating pananaw doon? Ang pagdiriwang ba ng banal na misa ay mas nagpapatibay pa ng ating pananampalataya at ng ating ugnayan sa Kanya at sa ating kapwa? Paano natin isinasabuhay ang banal na Eucharistia na kung saan ang Panginoon ay nag-iwan sa atin ng napakagandang alaala. Kaya nga sabi niya, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kaya mga kapatid, sana wag tayong maging masama, wag tayong maging
ah, makulit, no? O maging isang tao na maraming tanong at sa likod ng mga katanungan ay hindi rin tayo nagsisikap na tayo mismo ay makahanap ng mga kasagutan doon. Kaya mas mainam na maging masigasig tayo at namnamin natin ang kagandahan ng buong pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sana wag tayong manghina, wag tayong mawalan ng pag-asa o kahinaan ng loob, pagkos magkaroon tayo ng sigasig, tuwa at saya kung marinig natin na mayroong pagdiriwang ng banal na misa. No? Naalala ko noon, bata pa ako, pag marinig ko na magsimba, no? Si Lola or si Lolo o kung sino yung kasama ko. Talagang tuwang-tuwa ako kasi gusto kong sumama na magsimba. Sana yung eagerness natin kung may panahon at oras na magsimba ay talagang ipahayag at ipakita natin. Kaya kung malayo man tayo sa simbahan, di man tayo makapagsimba, patuloy lang tayo na magpasalamat, magdasal, at magnilay. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, maraming salamat sa pag-iwan mo ng alaala sa amin, ng iyong katawan at dugo, na maging pagkain para sa aming kaligtasan at makamit namin ang buhay na walang hanggan. Itong lahat ay nagpapakita lang ng malalim na pagmamahal mo sa amin at ng iyong awa, ng iyong kagandahang loob. Amen.